Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ma'am si Jam, trabahong abroad. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang Turkey. Marami kasi nagtatanong sa akin regarding po sa Turkey bilang isang domestic helper. Yung mga katanungan po kasi nila paulit-ulit. So, ito po ay binalag ko na lang para po mapanood nyo rin po. So, yung maikli lang naman po ito, mga katanungan lang naman po na sasagutin natin. So, umpisahan po natin yung kung meron daw bang babayaran pag-apply sa Turkey. Yes po, meron. So, depende po iyon sa agency at sa agent po ninyo kung saan man po kayo nag-apply. Meron po akong bagong vlog sa Turkey po, yung mga legit agency. And then, kung magkano daw po yung gastos, normally po, ang gastos po is 40,000. Merong 35, merong 40. So, depende po iyon sa agency. And then, ilang buwan po ang hihintayin bago makaalis. Normally po, 3 to 4 months bago po kayo makaalis kasi pa-process po lahat ng visa, lahat-lahat po. Pero, kung meron po kayong problema sa medical, maghihintay po. Alam naman po nating maselan yung medical pag may konting UTI, lalo na po pag abroad po yung pag-uusapan natin, kailangan po ninyong bumalik sa medical, gagamutin nyo yun, antibiotic, 2 weeks, diba ho? So, depende po yan sa medical. Pero kung wala naman po kung okay naman, kung fit to work naman po kayo, 3 to 4 months. Pero iba po kasi 3 months lang. Palautos po ba si amo? Sa Turkey po palautos po ba si amo? So, depende sa amo pero normally po hindi naman kasi yung ibang amo naman is may kusa. So, hindi siya kagaya ng ibang bansa na as in, nasa harap na nila kailangan pa iutos, nasa kusina, kalaylay ng kusina, tas iutos pa sa'yo, samantala isang, alam mo yon isang dampot lang sa harap niya. So, hindi naman po. Pero ito po ay take note po. Depende po ito sa magiging amo nyo sa Turkey. Bakit daw maraming na-terminate or umuwi galing Turkey? So, ito po talaga, lalo na po dun sa bago kong vlog, kaya po sila kumukuha talaga ng ex-abroad dahil unang-una napakahirap po talaga bilang isang domestic helper. So, kaya po sila kumukuha ng ex-abroad para malaman nila yung experience kung gaano kahirap. Unang-una yung pagising, pag may sakit yung mga bata, lalaruin mo, magluluto ka. So, ang kagandahan po kasi dito sa Turkey, talagang nakapokus ka sa bata. Merong mga amo po kasi na kumukuha talaga sila ng tagalinis. Weekly. Once or twice a week. Syempre, ikaw maglilinis ka rin, pero hindi siya yung ganong buo. Kasi nakapokus ka sa bata eh. Yung ibang amo kasi talaga kumukuha sila ng tagalinis kahit papano para may katuwang. Gaano po ba kalaki yung bahay? So, yung bahay depende po sa amo. Merong bahay kasi, nakatulad sa Malaysia, no? Merong bahay na may garden. Merong bahay na wala namang garden. So, depende po yan sa laki. Meron kasing mga kwarto ng 2 kwarto lang, meron 3 kwarto, depende po yan sa amo. Kahit naman po sa ang bansa, depende yan po sa amo. Kaya, bago po kayo pumirma ng kontrata, makakausap nyo naman po yung magiging employer nyo. Kung talagang pumayag kayo, tanungin nyo na po lahat, ilan ng CR nila, may garden po ba sila. Huwag po kayong matakot kasi karapatan nyo po iyon. Mahirap po kasing umuo sa mga offer ng trabaho. Tapos pagdating doon, mabigla ka, laki pala ng bahay, di mo kaya, uuwi ka, sayang ang gastos. Yun talaga yung iniiwasan natin, yung ma-terminate tayo or umuwi tayo. Mahirap. Kasi syempre, tayo gagastos ng ticket. So, mahirap po. So, yung kagandahan naman po kasi dito sa Turkey, kapag nag-day off po kayo, 24 hours po ang day off. Plus, may allowance po kayo. Hindi po kagaya sa Hong Kong na yung day off mo, duty ka din. May half day, minsan uuwi ka.
8 o'clock or 9 o'clock, tapos pagpasok mo sa bahay, gulantang ka, ang daming gagawin, di ba? Gagawin mo yung trabaho mo kaysa kinabukasan, mabigla ka dahil ang dami mong gagawin. So, maganda rin po dito sa Turkey is may allowance po kayo. Lumabas man kayo, at least may pera. Bukod po sa sahod, may allowance po kayo weekly. Pag may day off po, yun po yung kagandahan dito at 24 hours po ang day off. So, yung mga bata naman po, meron kasing mga bata dito, kung ilan daw yung inaalagaan pala, no? Meron po isa, meron dalawa. Opo. Tapos, syempre, kaya nga po, kadalasan talaga dito sa Turkey, ang kinukuha nila, nakapokus talaga sa bata. Konting luto, konting linis, pero talaga nakapokus ka sa bata. Kasi kumukuha din sila ng weekly, twice, or minsan one time lang a week, or 3 times a week na may maglilinis cleaners talaga sa bahay nila. Depende pa kung yung amo ay sobrang laki ng bahay. So, kaya nga po sinasabi ko sa inyo, bago po kayo pumirma, makakausap nyo rin po si employer. Tanungin nyo po yung kung ilan ng kwarto, yung CR nila, kung may garden. Kasi baka mamaya umuo kayo ng umuo sa job order, tapos di nyo naman pala kaya. Kung halimbawa 3 anak, tas isa ka lang, ang hirap, di ba? So, depende po iyan sa amo. So, minsan naman po kumukuha si amo sa Turkey ng 2 kayo, pero bihira po yun. Kadalasan ikaw lang. So, medyo light lang po talaga yung trabaho sa Turkey, pero hindi naman po lahat. So, hindi lahat naman po kasi ng bansa hindi natin masasabi na madali yung trabaho. So, lahat talaga mahirap, lalo na yung pagising sa umaga, lalo na yung pag may sakit yung mga bata, yung alaga mo, puyat ka rin. So, mahirap talaga pag may bata. Kaya, ang kinukuha po talaga nila is yung mga ex-abroad. Dahil ang alam nila ex-abroad, lalo na finish contract, take note po kinukuha po nila finish contract. Mahirapan po kayo kung galing po kayo dito sa Hong Kong, terminate po kayo or hindi po kayo finish contract. Or nagbayad kayo, hindi kayo tapos ang kontrata nyo, or kahit sa Middle East, Malaysia, kahit saan man po kayong bansa, domestic helper ang trabaho ninyo, at mag-a-apply po kayo sa Turkey, ex-abroad po kayo, no, tapos hindi nyo po natapos yung kontrata ninyo, mahihirapan din po kayo. So, hindi po lahat talaga kumukuha ng mga break contract. So, talagang maselan din si amo sa Turkey. Ang gusto nila yung tapos ang kontrata. So, ito po information din po ito kasi kahit din po, hindi lang din po ako nagbablog, marami din po nagbablog sa Turkey. Yung iba po kasi hindi nasasabi ito, pero kahit naman po hindi lang sa Turkey, kahit din dito sa Hong Kong o sa Taiwan o mautak na po yung mga amo. Kasi iniisip nila, kaya mo i-terminate yung kontrata mo. Hindi mo matatapos kahit na gumastos. Kaya, inaano nila na ex-abroad. Kasi alam nila pag first timer, baka mahirapan ka at ikat mo yung kontrata mo. Pangalawa, ang ex-abroad kasi may experience na lalo na sa mga bata. Meron pang isang katanungan. So, meron daw bang mga among galante sa Turkey? So, masasabi ko yung amo sa Turkey, hindi lahat. Pero, syempre, dumidepende rin yun sa'yo, sa ugali mo. Makikita nila kung gaano ka kasipag, kung gaano ka kadesidido magtrabaho, kahit na gaano kahirap yung trabaho, kahit gaano kahirap yung schedule ng trabaho mo, kahit sunod-sunod pa yan, kung kaya mo balansehin, tapusin lahat ng trabaho mo. Alam mo yung mga masasabi nating mga amo na masusungit, babait yan. Minsan kasi may mga amo na tinetest tayo ilang buwan. 3 to 6 months, itetest tayo yan. Magsisigaw yan, magsusungit yan, mag-uutos siya non-stop. Siyempre, kung maiinis ka wag mo ipakita yon na naiinis ka o kung gusto mo talagang tumagal at matapos ang kontrata mo. Kasi hindi lahat ng amo is ganun talaga ugali. Yung iba tinetest ka. Kasi, kumbaga, meron tayong 3 months training. Alam mo na. So, depende yan sa'yo. Kahit naman dito sa Hong Kong, may ganun So, tinetest yung mga helper nila. Sisigawan, kautusan ka dito. 'Di ba? Yung mga pagbabantaan ka. Pero, hindi naman sila nananakit.
kumbaga tinetest ka nila. Kasi yung ibang amo din kasi naka-experience din sa ibang helper. So, hindi natin alam kung sino yun o ano yun, kung anong lahi na iba ugali. So, hindi lang tayong mga ex-abroad na nagiging matapang sa employer. So, sila din. So, base sa mga nagiging experience nila at ganun din tayo, tumatapang tayo, ganun din sila. So, kailangan ipakita natin na desidido tayo matapos ang kontrata natin na kaya natin gawin. Ngayon, kung hindi talaga matapos at hindi kaya, i-manage mo ng maigi paano matatapos yung trabaho. Kasi bilang isang domestic helper po talaga is hindi siya biro. Masasabi ko lang po, hindi po siya talaga biro. Lalo na po kapag may bata na mag-aalagaan mo. Lalo na pag may sakit, napakahirap. Ang masasabi ko lang na magiging pahinga mo pagka lalabas kayo siguro, ipapasyal mo yung mga bata kahit paano makakaupo ka. Pero titignan mo pa rin yung bata, baka mamaya nasa kalsada kayo, nakatingin ka lang, may mga dumadaan sa sasakyan. So, hindi po ganun, no? Kailangan itabi mo yung bata dun sa alam mong walang sasakyan, sa may playground, kahit paano, makakaupo ka, makaka-relax ka. At huwag mo ipakita lagi sa amo mo na gumagamit ka lagi ng cellphone, mahirap din. Kasi marami din iniisip ng mga amo na puro ka cellphone, alam mo na yun, di ba? So, dapat, timing din ng pagsa-cellphone. Kung wala na may amo, pwede naman. Kung wala ka namang ginagawa, o much better na kapag wala ka namang ganong ginagawa or tapos na yung ginagawa mo, pwede ka mag-CP. Pero kapag may bata kasi mahirap mag-CP sa totoo lang. Kailangan prioritize mo yung trabaho mo, lalo na yung alaga mo. So, yun lamang po at sana ay nakatulong po ako sa inyo sa mga mag-a-apply po papuntang Turkey. So, ako po kasi nag-apply po ako before sa Turkey. So, sana matapos ko po yung kontrata ko dito sa Hong Kong and then i-try po natin na ma-vlog ko po yung step by step para may pakita ko po sa inyo. So, hindi lang po ako talaga yung nagbablog. So, pinupuntahan ko po talaga yung mga bansa. Titignan ko po yung mga agency kasi iniisip nila bakit iba-ibang bansa ang binablog nito. So, lahat po yan napuntahan ko at tinaray ko pong i-apply at nakaalis po ako. So, next year po, yung mga mag-a-apply po sa mga agency, baka makita nyo po ako, no? So, itatry po natin na makapag-apply by next year. At tapos po kasi ang kontrata ko dito ng July katapusan sa Hong Kong. Currently po nasa Hong Kong po ako. So, matapos ko po yung kontrata ko, mag-a-apply po ako sa Turkey. So, para po ipakita ko din po sa inyo na yung agency, isa sa mga agency na applyan ko is legit. At para makita ko rin po yung mga susunod na gustong mag-apply or next year matapos yung kontrata, makasabay ko man po kayo sa Pilipinas po, no, na mag-apply. So, good luck po sa atin. So, sana po ay nakatulong po ako sa inyo at marami pong salamat.